Ayan guys, sobrang daming mga eggs na i-incubate natin, hindi na kayang ipapasok pa sa incubator. So, nag-decide po ako na magpagawa o gagawa na naman ng bagong incubator na para paglagyan ng ganitong karaming itlog. So, ito po, yung buong nilapag ko po sa aming receiving area, yung sa pinaka loob ng aking bahay. Dito ko na lang po sila nilagay kasi po hindi na pagkasya doon sa incubator. Kaya nag-mass production, nagmamadali po kami na mapapagawa po yung incubator. So, yun po. Ang sa next slide dito po ay andito na po yung ating gawa ng incubator. So, ano yung mga dimension, yung mga clearances po sa loob ay makikita nyo po sa next slide. Thank you. Taran! Yan. Okay? Yan po. Yan. Yan na po ang ating malaking incubator. Yan, sa taas po. Dito ako. Okay? So, yan po. Ang distansya dito, ang pagitan, 6 feet. Bili po tayo ng 1.8 angle bar na 25 length. No? Tsaka 10 inches yung exhaust fan na binili natin. So, yan. At yung ginagamit po yan din, yan po yung square bar or tubular, no? Yan po. Ay 4x2 ang size po. Pinakat na lang po na natin para mas madaling sakay po dun sa ating sasakyan na the farmer pickup. So, yan po. Yung haba po niyan is 20 feet, no? 20 feet po yung haba niyan. Tapos, nakagawa po tayo ng apat na poste na 7 feet ang haba niyan. So, yun pong ginagamit natin sa kanto sa paggawa ng frame ng incubator. So, pinakat na lang po natin para po mas madali talagang sakay. At bumili din ako ng insulator na 20 meters. Yan po para panglagay po. So, yan po namin nilagay. At ayan naman din po yung ating paggawa na nag-hire na din po tayo ng welder. So, pero yung concept ng ating paggawa ng incubator ay atin po. So, yan po yun. Nag-overtime po kami araw at saka gabi hanggang alas 9 ng gabi. So, yun. Sinit up na namin. Tapos, before that, nilagyan namin ng gulong. Ayan! At least, no? Tapos na ating ginagawang incubator. Alam nyo guys, ang laki. Iyon. Ito po. So, sobrang laki. Andito ako ngayon. Nandito siya. At andyan kayo. Please like and subscribe sa aking YouTube channel, Leo Sungkif Vlog, no? Pag-time nyo po nakabisi sa aking YouTube channel. And, ang ating ituturo ngayon, yung paano gumawa ng incubator na hot chair. Pwede din pang balot. As you can see, may isa tayong old na incubator. Yung pinakauna natin na ilang thousand na po yung napapisahan natin, no? So ngayon, from day 1, yung pagbili natin ng materials, hanggang ngayon, na-build na natin. So buksan natin. Ito po ang ating lock. Ginawa ko po yung simplify, may glass. Ang height nito is 8 feet by 6 feet yung width niya. Tapos papasok doon ay 4 feet. Okay? So, tandaan niyo po ha. At least kung alam niyo. At may metal na gulong. Ito po, metal na gulong yan. Yan, metal na gulong. Tapos, ito na po, may glass. Yung pinakamakapal na glass po na nilagay natin dito para hindi madaling mabasa. Kasi masilip po dito. Pag ganun. No? So, yung ginawa ko, mas easier, lagyan ko po ng bolt para kung mag-open tayo,
Ganun mo lang, ikot nyo lang ng konti. At the same time, lock na rin, no? Oh. Dali na to. Okay? Ay, teka, buksan natin para mas makita nyo. Yan. At before that, don't forget to like and subscribe pag first time nyo po nagka-visit sa ating YouTube channel, no? So, ito na po. Taran! Yan. Okay? Yan po. Yan. Yan na po ang ating malaking incubator. Yan, sa taas po. Dito ako. Okay? So, yan po. Ang distansya dito, ang pagitan, 6 feet, 6 inches. Okay? Ang egg tray, kita nyo na po, sobrang laki. And, yan, nandito po. Hindi na po tayo naglalagay ng insulator, no, yung kulay silver. Kasi, no need na po. Kasi sobrang init na po yung mga itlog dyan na nandyan. So, at least lang man, kumbaga, may konting bawas po sa init, no. Ito po ha, kung may painit, may pangpalamig din. Okay, so, may isang exhaust fan dyan. At yan, may existing na mga, may mga ilaw dyan. At, siyempre, pag mahilig kayo sa usapang ganito, ayan, abangan niyo po itong ating pinapisa dito. Ngayon, mga 5 days from now, magpisa na to. No? Okay, so, yan na po. Tapos, siyempre, ang ginamit po natin dito is 2x4 na yung square tube po yun, para at least straight. Yan. Pag malaki ito, kung i-maximize natin yung isang size na ganito, ay kakasya po yan ng 10,000. Pero hindi ko na siya tinipid ng space, yung spacing po dito sa gitna, para po mas maginhawa yung mga ducklings doon. Hindi madaling na ma-overheat. So yun po. So sana po nakita nyo ating video ngayon, update natin. So kasi sobrang dami yung matutunan dito, guys. Okay. So close na natin. Yan. Yan, nakasimple. Tapos lock ito. Tapos yan. Ganun lang po. And dito naman sa kabila, yung maliit na incubator, hindi naman dito maliit kasi nakasya naman ito ng 6K, no? Ito ay 6K, hindi. 4.8, no? 4.8, pero minmaximize yung space din nito. Ganun po. So yan po, puno din dito ng mga itlog. Yan po yung mga itlog din, no? Nandito. So, kung napapansin niyo po, hindi siya kasing haba yung pagitan dito. Kasi 4 inches lang ito compared doon sa malaki. Yung sa malaki naman is, kasi sabi ko kanina is 6 inches po yun compared dito. No? So, medyo upgraded yun compared dito. Kaya, ang pinaka ano po dito, sistema, from here, no? Dito ko po siya ilalagay, papalakihin ko yung mga embryo kasi semi pambalot ito. Pagka dating ng 18 days, tsaka siya i-transfer ko doon. Ita-transfer po. Yan po yung tinatawag natin na sitter, no? Pagkatapos doon, para may iwasan natin yung overheat kasi dito mas madaling overheat. Compare pag doon. Pag galing doon, ay pag about to hatch na talaga, nga days na lang, tsaka na po ililipat na naman dito. So, na-rotate na po siya eh. Ganun eh. So, rotation po. Dito po siya maha-hatch. Okay? Kaya po kung may ano na dito. May ducklings na. No? So, yan ang siguro ang ating topic. So, sa susunod na video na ipapakita ko, yun na yung pagpapisa natin, no? So, sa gusto mga ducklings dyan, no? Available tayo. And Pure Itik Pinas here in Davao City. And it's me, Leo Songkit from Davao City. And maraming salamat po sa panonood. Sana po nakatulong. Bye-bye! Hi! Bye!
Hello! Tagay ka lang ang kampung sir. Sayang dak. Ay na paganda be ako be. Ano pa lang ay kagagay